A blessed and beautiful morning, everyone. Praise the Lord. Muli po, binabati ko ang bawat isa. I would like to greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. And I believe this afternoon, we are all ready para po sa ating pong muling pagsasama-sama sa more or less 1 hour na pag-aaral ng salita ng Panginoon. So lahat ng naka-tune in na po ngayon, welcome ko po kayo. Kasama po ang inyong mga ka-watch party. Ganon din po ang mga maaabot ng ating tag at share. Welcome ko po kayo ngayon sa ating pong Feasting on the Divine Verses online ministry. Kung kayo man po ay nasa iba't ibang lugar sa buong daigdig, ay nais kong iparating po sa inyo ang pagbati po ng ating pong mapagpalang gawain. Ang kabuuan po ng Feasting on the Divine Verses ay nagpapasalamat sa lahat po ng masugid na sumusubaybay. Kaya sa lahat po ng mga kapatiran po natin at kaibigan po natin sa Japan, ganun din po sa Milan, sa Como, sa London, sa France, sa Canada, sa iba't ibang lugar, even here in America. So we would like to welcome you all, and we just want you to know that it is an encouragement, lalo na po sa inyong lingkod, na kayo po ay nakasubaybay sa ministeryong ito. Ganon din po ang ating pong mga masusugid na sumusubaybay sa bansang Pilipinas. Thank you so much sa lahat po ng members ng Living Water Baptist Church. Shout out po sa inyong lahat. Ganon din po sa ating pong mga members sa Victory Fundamental Baptist Church, maging sa kabuuan po ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches. Ako po ay nagpupugay at bumabati po sa inyo ngayong gabing ito. Well, katulad ng binanggit ko po sa inyo, dito po talagang maaga pa, Kaya pasensya na po kayo kung niwala man lang tayong music. Actually po, natetempt na po ako na kumanta. Kaya lang po talagang sa ikagaganda po ng ministeryong ito, better na hindi na lamang po So kaya anyway, ang pinakasentro naman po talaga ng ministeryong ito ay ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kaya muli po, sa bawat isa, magandang gabi po sa inyong lahat, sa bawat nasa mga lugar na kung ngayon po'y umaga, o tanghali o hapon, binabati ko po kayo sa oras na kung saan yun po ang masasabi nating time sa inyo. So this morning, nais nating batiin po ang ating mga birthday celebrants. At uunahin ko na po ngayong gabing ito na batiin po si Ate Tess Mabalot. Yes. So, kahapon po, hindi ko po siya nabati, pero nalaman ko po na birthday po pala niya kahapon. Isa po ito sa malapit na pamilya po sa akin, sa Victory Fundamental Baptist Church. Kaya, Ate Tess, happy birthday sa iyo. At ang prayer ko, lalong palakasin ka pa ng ating Panginoon. Gusto rin po nating batiin po si Ma'am Biton, ang asawa po ni Pastor Richard Biton. Happy birthday po, Ma'am. At naway lalo pa kayong gamitin ng Panginoon. Blessing po ang mag-asawang ito na kung saan po napakarami na pong naging bunga sa gawain ng Panginoon. Happy birthday po, Ma'am. Enjoy your birthday celebration. Ganon din po ang ating isa sa mga anak sa Maranatha, si Victoria Malyari. Happy birthday sa iyo, Victoria, and enjoy your day. Enjoy your celebration. At ang aming pong kaibigang pastor na nasa Bicol, sa Naga. Siya po'y nagse-celebrate ng kanyang birthday exactly today. So, Pastor Let Nava, happy birthday po. Okay? So, kayo po'y blessing at talagang ang ministry nyo po ay encouragement. Sorry po na hindi po ako makakasama sa ating grupo para po sa gawain po dyan sa Naga. Pero ipag-pray po natin ang tagumpay ng Jubilee. So, ganun din po, nais nating batiin si Mercy Kange. Okay, happy birthday sa iyo, Mercy. Ganun din po si Ma'am Gina Antazo. Happy birthday po, Ma'am Gina Antazo.
Ito po'y wife ng kaibigan din po nating pastor. So, happy birthday po sa inyo. Si Jezreel S. Guerra, nagse-celebrate din ng birthday ngayon si Jezreel. So, happy birthday. Ganon din po si Joy San Benaventura. Happy birthday sa iyo. And si Ate Flor, yes, Sister Flor Gonzalez, happy birthday. And enjoy your celebration. Sila po'y nasa lugar ng Italy. So happy birthday kay Sister Flor Gonzalez. At syempre po, birthday din po ngayon ni Maffy. Happy birthday sa iyo, Sister Mappy. At doon po sa mga hindi ko po mabati pero birthday nyo po ngayon, gusto ko pong iparamdam sa inyo na kami po'y nakikigalak. Happy birthday po sa mga nagse-celebrate ng wedding anniversary. Happy anniversary po sa inyo. And we would like to greet also yung pong darating na church anniversary po ng Pilgrims Baptist Church, ang Pilgrims Bible Baptist Church sa Milan, Italy, sa panguna po ng aming kaibigang Pastor Esme Manimtim. So, happy anniversary sa inyo po dyan, kasama ang ating pong mga kapatiran. So, this time, yan po ang ating pagbati at ngayon po'y magpapatuloy na po tayo at ipagkakatiwala po natin sa Panginoon ang ating pong gawain. Samahan po ninyo ako para sa ating pong pananalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Amang Banal, aming pinasasalamatan ang iyong patuloy na pagpapahayag ng iyong kabutihan at katapatan sa bawat isa po sa amin. Lord, forgive us sa mga kasalanan po na aming nagawa. And tonight, Lord, we would like to again commit to you this Bible sharing, this feasting, O God. I pray that you will guide your humble servant, you will help me, Lord, and you will use me to encourage your people. Salamat po sa mga patuloy na sumusubaybay sa ministeryong ito. At ngayon po, katulad po ng lagi pong ginagawa ng iyong lingkod, sapagkat hindi po kaya na isa-isahin po ang mga prayer request at wala po ako sa kalagayan na ito po ay aking magagawa. Kaya ang bawat isa na nakasubaybay ngayon, na meron pong mga dalahin sa puso, meron pong mga kahilingan, meron pong mga kabigatan, meron pong problema, meron pong pangangailangan, o Diyos, siling ko po na ikaw ang umabot sa bawat isa. Ang mga physically may battle, dakilang Diyos. Kasama na po si Don Victor, Panginoon. Nawa, pagalingin mo po siya, palakasin mo po siya, dakilang Diyos. At kung ano man po ang iyong kalooban, maganap para po sa Kanya. Palakasin mo rin po, Panginoon, si Mami Kasahe. Panginoon, we pray na ikaw po ang siyang magbigay ng maayos na kalusugan sa Kanya. At ang hiling ko po ay ang pagpapala at ang pag-iingat mo sa kabuuan po ng Kasahe family. Dakilang Diyos, inilalapit namin din patuloy sa iyo si Ate Lina, na nawa ang kanyang maging kalagayan po ay maging maayos physically. Hipuin mo po ang kanyang karamdaman, gamitin mo po ang gamot na tinetake po niya. Ganon din po, dakilang Diyos, nais naming ilapit sa iyo ang ilan pa, katulad po nila Diana, Panginoon, nawa patuloy siyang makarecover, maging maayos po ang kanyang kalagayan, lalong-lalo na po ang provision mo. Alam ko po na napakabigat ng magiging gastusin po at maybe this time, damang-dama na po nila ito, Panginoon, but we believe that you are the greatest provider. You are not just our Jehovah Rapha, but you are also is our Jehovah Jireh. May you provide for them, O God. At nawa maging maayos na po ang kalagayan po ni Dayan at ni Diana, Panginoon. Nais ko rin po, dakilang Diyos, na ilapit sa iyo si Brother Owen Liwanag. Nawa, dakilang Diyos, ikaw magsaayos ng kanyang sitwasyon. Ikaw po ang nakakaalam at makakaabot sa kanya. Dakilang Ama, aming Panginoon, hiling ko rin po sa iyo na ikaw po ang magpala sa idaraos na Jubilee, sa Naga, sa Bicol, Panginoon, sa panguna po ni Pastor Let Nava. Nawa ito po'y maging mabunga, matagumpay at maging kalakasan, particularly ng mga lingkod mo, ng mga manggagawa. Dakilang Diyos, siling ko rin po ang darating na anniversary ng Pilgrims Bible Baptist Church sa leadership po ni Pastor Manimtim. Nawa, dakilang Diyos, maging matagumpay po si Doc Arnold Garcia. May you bless him, O God. At nawa, ikaw po magbigay ng message na makapagpapalakas po sa mga kapatiran.
sa Pilgrims Bible Baptist Church. Panginoon, hiling ko rin po na ikaw ang siyang patuloy na mag-ingat sa amin sa trip na ito. Hiling ko po ang iyong gabay, ang iyong karunungan, lalo na po ngayong araw na ito na kasama po ang iyong lingkod sa magsasalita. I pray, O Father, that you will empower me, you will give me wisdom, O God, and please help me because I acknowledge, Lord, yung katotohanan na kung hindi ikaw, hindi ko po makakaya ito. So please help me, O God. At ganun din po, dakilang Diyos, akin pong hinihiling sa iyo na ikaw rin pong magpala sa lahat ng mga ministeryo na ginagawa po namin, ang mga negosyo po ng iyong mga anak, ganun din po ang mga nasa abroad ng mga kapatiran, ganun din po dakilang Diyos, nais naming ilapit sa iyo yung mga kasama po namin dito sa feasting, na meron po silang mga concern sa mga loved ones, sa kaibigan, na marahil inilalapit po nila para ipanalangin. Nawa dakilang Diyos, kung ito man ay naitatype nila sa comment, lahat ng mga sumusubaybay na nakakabasa nito, sumama po sila na ipag-pray ang mga kahilingan ng bawat isa. Dakilang Diyos, ang bawat pamilya po ng Living Water Baptist Church, ang bawat pamilya po ng Victory Fundamental Baptist Church, sa usapang negosyo, sa usapang trabaho, sa usapang pag-aaral, sa usapang probisyon, sa usapang proteksyon, nawa Panginoon, igawad mo po itong lahat, maging sa mga kagalingan ng kani-kanilang mga karamdaman. Dakilang Diyos, inaalala ko rin pong patuloy si Ate Bioli, na nawa, ikaw po ang patuloy na magpalakas po sa kanya, dakilang Diyos. Ikaw po ang gumabay at mag-ingat sa kanya. Sa amin po, sa sangbahayan ko po, mula po kay Ma'am Maris, dakilang Diyos, kay Sophia, nawa, pag-iingat mo, paggabay mo, at pagbabantay mo sa kanilang kalagayan ngayon, lalo na po na malayo ang iyong lingkod. Ikaw po, dakilang Diyos, ang aking pinagkakatiwalaan. Ganon din po, aming Ama, hiling po namin si Pastor Orson, si Teacher Tessie, nawa Panginoon, patuloy mo po silang pagpalain. Ganon din po si Junjun, kasama po sila Sister Cherry, at si Sister R.A., si Brother Jojo, Sister Winnie, si Preacher Angel O, si Sister Ara, at nawa dakilang Diyos, maging ang kasama po namin sa bahay. Ikaw po dakilang Diyos ang magbigay patnubay at pag-iingat po sa bawat isa. Dakilang Diyos, ang nanay ko po, patuloy ko pong hiling ang kanyang kalusugan, ang kanyang kalakasan, ang mahabang buhay. Nawa, lagi mo po siyang iingatan, Panginoon. At hiling ko rin po na ang memory niya, patuloy mo pong ingatan, dakilang Diyos. Kasama na po ang aking mga kapatid at ang kanilang pamilya. Sila po ay iyong pagpalain din, ingatan din po. At ang hiling ko po, Panginoon Diyos, ang pagkakataong ito ay muling magamit upang abutin kami sa aming spiritual na pangailangan. O aming Ama, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marahil po may mga kasama kaming bigat, meron po mga dinadala sa kanilang puso, marahil po mga isipin na kung saan talagang gumugulo po sa kanila. I pray, O Father, na yung kapayapaan mo po, ipagkaloob mo po sa kanila, and may they learn to trust you completely, Heavenly Father, for them to have genuine peace. Thank you so much, O Lord. Again, we would like to commit to you this feasting. Help me, O Lord. Empower me. Give me wisdom. Guide me. Fill me with your Holy Spirit. We praise you. We thank you. We honor you, Lord. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so purihin po ang Panginoon. At ngayon po, dahil ganito nga ang ating sitwasyon, so tayo po'y tuloy-tuloy na kaagad sa ating pong pag-aaral. And tonight, I would like to share with you the message of the Lord I entitled, Beware, Be Aware, and Beware. Be aware and beware. Mamulat at mag-ingat. Okay? Maging mulat at tayo po ay mag-ingat. So let me invite everyone, especially kung kayo po sa ginagawa niyong pakikinig, hawak niyo po ang inyong Biblia, pakibuksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verses 13 hanggang sa huling talata po. Ang sabi po ng salita ng Diyos, verse number 13, Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein. Because strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Beware of false prophets,
which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. Ye shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns, or figs, or thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bringeth forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore, by their fruits you shall know them. Not every one that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore whosoever heareth the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon the house, and it fell not, for it was founded upon a rock. And everyone that heareth the sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. And it came to pass, when Jesus had ended these sayings, the people were astonished at his doctrine. For he taught them as one having authority, and not as the scribes. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Now, our topic is very interesting sa idea po na ang Biblia po ay nagbibigay sa atin ng kamulatan at nagtuturo sa atin ng pag-iingat. Ang intention po natin ngayong gabi ay ang gabayan po ang bawat isa, particularly kayo po na mga nakikinig ngayon. It is always good to be guided and to be guarded at the same time, of course, ng salita ng Panginoon. Ang sentro po natin lagi, salita ng Diyos. Ang basis po natin lagi, salita ng Diyos. Ang ating pong pinangahawakan, salita ng Diyos. Ang ating pong pinangangaral, salita ng Diyos. So kaya ngayong gabing ito, mga minamahal, gusto ko pong sabihin sa inyo na dito po sa passage na binasa ko, if you will, consider kung sino mismo ang nagsalita nung mga talatang binasa ko. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagsalita. Siya mismo, from His mouth, sinabi po niya ang mga pahayag na ito. Kaya nga, again, ang pag-aaralan po natin, be aware and beware. Be aware and beware. Mga kapatid, mga minamahal, kung titingnan niyo po, dito po sa ating pong teksto, binigyang pansin po, una, yung pong tinatawag nating wrong path. Yung pong maling daan. Yes, dapat aware po tayo sa maling daan. Dapat mag-ingat po tayo sa maling daan. Ang sabi po ng verse number 13 and verse number 14, enter ye in at the strait gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in therein. So this is a very important warning, mga kapatid. Ang ating Panginoong Hesukristo mismo ang nagbigay ng babala. Malawak daw po ang daan patungo po sa kapahamakan. At marami daw po ang pumapasok sa napakalapad na daan. Ito po yung kumbaga, napakadali para sa tao na pagpasyahan. So dito, ang gusto ko pong i-point out, sapagkat ang title natin, Maging Mulat at Tayo'y Mag-ingat. Okay? Be aware and beware of the wrong path. Kamusta po ang ating tahak, daan na tinatahak? Kamusta po mga kapatid ang ating pong direksyon? Saan po ba tayo dadalhin na destinasyon ng ating tinatahak na daan ngayon? Well, syempre po kung ang pag-uusapan po natin ay ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, ang sabi po ng Bible, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Ang sabi po ng Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Now dito, binigyan po ng comparison ng ating Panginoong Jesucristo. Meron daw pong makipot na daan. Kakaunti raw po ang nakakasumpong niyaon. At marami raw po ang dumadaan sa napakalapad na daan. Alam niyo po, ito po'y may kinalaman sa katotohanan. Ang katotohanan po hindi welcome sa lahat ng tao. Hindi po lahat ng tao ay interesado at willing na gawin po kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Paano po ba natin malalaman kung mali o tama ang ating daan? Of course, ang salita ng Diyos ang ating pong magiging batayan. Kaya ito po para sa akin ay paalala ng ating Panginoong Diyos na meron pong wrong path, meron pong false path, mga minamahal. Sablay, bulaan, mali. Yan po ay dapat nating maiwasan. Yung pong maling daan, mga minamahal. Kaya hindi po ngayon marami, doon maganda. Hindi po ngayon marami, tama na. Hindi po ganon. Kinakailangan po matiyak natin ang ating pong tatahakin. Diba? Kaya kung kayo man po ikakaunti lamang na nagtitipon-tipon, yan po'y maaaring kaganapan po o katuparan nung mismong deklarasyon ng Panginoon sa kanyang salita na pagdating sa katotohanan, pagdating sa tamang daan, pagdating sa tamang turo, pagdating sa tamang aral, pagdating sa tamang pananampalataya, hindi marami, ang sabi po ng Biblia, ang nagbibigay pansin dito. Manapa, ang sabi po, ang talagang madali po para sa mga tao ay ang pumasok sa malapad na daan. Kaya nga, make sure na ating pong tiyak ang ating pong daan na tinatahak. Okay? So, be aware and beware of the wrong path. Maging mulat po tayo at mag-ingat tayo sa maling daan. Ikalawa po, be aware and beware of the false prophets. Yung wrong prophets, yung hindi totoo, maling propeta. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 15. Beware of false prophets which come unto you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs or thistles? Even so every good tree bringeth forth good fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. Okay? Ang sabi po, mga minamahal, napakaliwanag, ingatan daw po natin ang mga bulaang propeta. Well, siguro po, ang magandang maging batayan natin sa usapang salita ng Diyos, yung pong sinasabing may bulaang propeta. Diba? Merong maling tagapagturo. So, hindi lamang po may maling daan, may mali rin pong propeta. May mali po at hindi tunay na propeta ng ating Panginoon. So, beware of the wrong path, wrong prophets. Tingnan po natin ang sabi po ng verses 21 to 23. And this is about wrong professors. Ibig sabihin po, yung mga nagpo-profess na hindi rin po tunay, mali rin po, mga minamahal. Verse number 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Verse number 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So we can see here in our text, in our passage, that the warning of our Lord Jesus Christ is about wrong path, wrong prophets, and wrong professors. Pwedeng-pwede pong mangyari yon. Kaya po, wag na wag tayong mai-intimidate at wag tayong magkakaroon ng masasabi nating maling thinking na dahil kakaunti tayo, kawawa po tayo. Pagka tinignan nyo po sa deklarasyon po ng salita ng Diyos, ang kawawa raw po yung marami pero nasa maling daan. Diba?
And please don't get me wrong, hindi ngayon marami, mali. Hindi ngayon marami, ang ibig sabihin po, mali. Ang pinupunto ko po, dito po sa sinasabi ng Panginoon, meron pong mga tao na ang pinipili po nila kung saan komportable. Marahil po, ito yung hindi po sila sasawayin sa kanilang maling buhay, hindi po talaga ituturo sa kanila yung mga bagay na makakasakit sa kanila, hindi po talaga ipapahayag kung ano po yung katotohanan, or hindi ka dinadala doon sa masasabi po natin na mga bagay ng Panginoon na magbabawal sa kung ano po ang mga bagay na gustong-gusto ng tao. So, it is good to be reminded, mga kapatid, mga kaibigan, na sa ating pong teksto ngayon, meron pong wrong path, meron pong wrong prophets, at meron pong wrong professors. Doon po sa idea po ng wrong path, direksyon po yan. Doon po sa wrong prophets, doktrina po yan. Diba? Yung usapang direksyon, yung usapang doktrina, mga minamahal. Doon naman po sa wrong professors, mga kapatid, makikita po natin na dito po medyo masasabi nating deception po ang sentro. Kasi ang sinasabi nila, "Oh Lord, have we not prophesied in thy name?" Very deceiving po, mga kapatid. So dapat maingatan po natin yan. So napakahalaga po ngayong gabi. Ang sabi po, many will say unto me that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devil, and in thy name done many wonderful works. So, hindi ba? Minsan, yun po ang batayan natin. Ang bait-bait niya. Minsan, masasabi nga po natin, napaka-religyoso niya. Oh, pero ano pong sabi ng verse number 23? And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. So, that is very sad. Kaya, you better check. Diba? You better make sure of your path. We better make sure that we are listening to the right prophet. And we better make sure na tayo po ay tama sa ating pong profession, sa ating pong ipinapahayag at inaangkin. So, kung nakita po natin ngayong gabi, mga minamahal, na meron pong wrong path, wrong prophets, and wrong professors, ano po ngayon ang magandang maging mensahe natin? Gusto niyo po bang mag-start na po tayo sa ating pong feasting? Gusto niyo po bang magsimula tayo sa mensahe ngayon? Evangelist, hindi pa po ba yun ang mensahe? Well, kung sasabihin niyo po sa akin na enough na, so sige po, di itigil na po natin para, kasi nga magpipreach po ako ngayong umaga. Pero if you want me to continue, just type amen. Kumbaga, kung type nyo, type amen. So, dahil nga po merong wrong path, wrong prophets, and wrong professors, ito ang ilang mga bagay po dahil ang ating pong pinaka-idea for everyone to be aware and beware. Di po ba? Maging mulat at mag-ingat. Mga minamahal, una po, we should discern them. Kailangan po ma-discern natin yung mga maling daan, maling tagapagturo, at yung mga maling professors. Ibig sabihin po, dapat makita ng bawat isa. Hindi po natin dapat baliwalain po ito. Ano ho? So, dapat ma-discern po natin. Ma-discern po natin. Kasi ang nangyayari minsan, meron po tayong mga human considerations. And because of that, because of that, nadadali po tayo. Dahil po dyan, nadadaya po tayo. So, it is good to sharpen our discernment. And you know what? Ang magpapatalas ng discernment po natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang siyang magpapatalas po. Ang ibig sabihin, para tayo po ay hindi madadaya, para tayo po ay makatiyak, para tayo po ay maging masasabi po nating matalas, ang kailangan po natin talaga salita ng Diyos. Okay? Kasi yun po ang magiging batayan po natin. Do not right away say they are wrong kung wala ka namang basis from the Word of God. Diba? Kung wala kang alam sa salita ng Diyos, mahihirapan ka. Mahihirapan po tayo na ma-detect, mahihirapan po tayo na ma-discern kung mali po ang ating pinakikinggan, kung mali po ang ating ginagawa, kung mali po ang ating pong tinatahak.
So, the Word of God is very important for us to have a sharp discernment. And discernment is very important to know, di ba, kung mali po ba yung tagapagturo, mali po ba yung direksyon, mali po ba yung pong, di ba, pagpapahayag ng mga tao sa ating paligid. So, kaya ko po kayo pinag-iingat sapagkat may mga pagkakataon po easily ginajudge po natin ang ibang tao. Well, siguro po maganda na talagang makita po natin na ang tanging judgment na aprobado lang ng Diyos ay yung judgment ayon sa kanyang salita. And it is good na ma-exercise po ang ating pong discernment. Kaya po yung laging pakikinig ng salita ng Diyos. Alam nyo, ito nare-realize ko po yung mga Kristiyano na babad sa salita ng Diyos, yan yung kapag kami naka-fellowship, safe ka talaga Kasi ang nagagawa po ng pagbabad natin sa salita ng Diyos, nagiging pamilyar po tayo sa salita ng Diyos na ito po'y naa-absorb po natin. Kaya in a way, kapag tayo po ay nagsasalita, okay, so nanduroon po yung masasabi po nating guidance. Guided po tayo. So discernment, mga kapatid. Huwag yung pagkamalian po na ang discernment ay judgment. Pero sa tamang judgment, ang kailangan po natin, discernment. Kaya, mga kapatid, mga kaibigan, ngayong gabing ito, ang sinasabi ko po sa inyo, kung sinabi po mismo ng Panginoon na mayroong malapad na daan at maling daan, kung sinabi po ng Panginoon na may maling propeta, kung sinabi po ng Panginoon na may mga hindi tunay na professor, mga kapatid, hindi mga tunay, yung pong mga false professors, so, it is good na tayo po ay magkaroon ng discernment. Now, syempre po, saan natin itutungtong ang discernment? Doon nga po sa guidance ng salita ng Diyos. So, una, we need and we should discern them. And then, we should define them. Diba? We should know how to define if they are false, if they are wrong. Diba? So, ang Biblia po ang nagsabi. Ang sabi po ng Biblia, yun daw pong nasa malapad na daan, di ba? Na marami raw po ang pumupunta roon, yun daw po ay patungo sa distraction. Kaya kapag ka po yung isang tao ay nanduroon po sa kanyang tinatahak na daan, na ang nakikita nyo po hindi napapabuti at ang nakikita po natin hindi po ayos ang tinutungo, yun po, napakalinaw po sa atin. Sapagkat ang masasabi nating daan ng Diyos, yun po'y sa ikabubuti mo. Ang daan ng Diyos, una, sa usapang kaligtasan, ang daan ng Diyos ang makapagliligtas sa iyo. Pero kapag ka pinilit ng tao ang kanya-kanyang daan, na ikaw ay i-welcome, dito, basta sumama ka sa amin, walang bawal-bawal, di ba? So, ang mahalaga, may time ka sa Diyos, ang mahalaga, sumasamba ka, ang mahalaga. Sometimes, ganun po di po ba? That is actually very dangerous, di po ba? Yeah, that is dangerous. So, the reason why I am telling you this, because even our Lord Jesus Christ Himself emphasized that. Nang sinasabi niya, ang pasukin nyo yung makipot na daan, yung matuwid na daan. So, ingatan po natin, yung po bang tayo po'y sumunod sa agos. Particularly sa agos ng mundong ito. Saan patungo ang mundong ito? Ang mundong ito ay patuloy na patungo po at nakadireksyon sa kasamaan, kalayawan. So yan po ang pagdadalan po sa atin. Siyempre po, kung ang pag-uusapan natin, yung reality of life, marami po ang nanduroon. Marami po ang laging ang gusto po nila. Kung saan yung marami, magagawa ang lahat ng gustong gawin. Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo na sa totoong Kristyanismo, hindi po madali na mag-akay. Hindi po madali na meron kang mahikayat o ma-convince. Bakit? Sapagkat nakakapigil po sa kanila. Yung pong mga masasabi nating bawal-bawal, ang gusto po nila, yung pong kalipunang okay lang ang lahat, kahit anong klase ng music, kahit anong klase ng suot, kahit anong klase po ng pamumuhay, delikado po yan. Marami nga po ang nandyan, marami kang makakasama dyan, pero saan naman kayo patungo? So kaya it is good na ma-define po natin kung mali ba yung path, mali ba yung tagapagturo at yung mga nagpo-profess. Okay? So, hindi lamang po yan. Pansinin po ninyo, yung sinabi po sa verse 15, beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruits. Do men gather grapes of thorns or figs of thistles?
Even so, every good tree bringeth forth fruit, but a corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bringeth forth good fruit. Every tree that bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Wherefore by their fruits you shall know them. You see? We can define them. Why? Because sa pamagitan ng mga bunga nila. Kaya nga, sa doctrine nila, makikilala mo sila. Sa ginagawa nila, makikilala mo sila. So, sa direksyon nila, makikilala mo sila. So, it is good to define them. Diba? Wrong path, wrong prophets, wrong professors. So, tingnan nyo naman, paano po natin madidefine yung mga wrong professors? Tingnan nyo. Ano ang ipinapangahas, diba, ng mga maling professors? Tingnan nyo po ang sabi ng verse number 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Okay? Verse number 22. Tingnan nyo po, ho. Dito natin madidefine kapag ka wrong professors. Madidefine natin kapag ka wrong prophets. Madidefine natin kapag ka wrong path. Kaya nga napakahalaga ng discernment for us to define them. Di po ba? Verse 22. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you, depart from me, ye that work iniquity. So how can we define them? Paano natin malalaman kapag kayo nagpo-profess na siya'y Kristiyano ay hindi tunay? Again, hindi tayo judge, hindi po ba? But it is good for us to discern them, and for us to discern them, let us see kung anong sinasabi ng Bible. Paano dinidefine ng Bible yung mga maling propeta, maling daan, at maling professors? Diba? Dito sa verse number 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? For us to define wrong professors, alam niyo po, ito yung ang mga ipinapangahas, yung mga ginagawa nila. Diba? Pagka ikaw ay totoo, kapag ikaw ay genuine, ang talagang alam mo, grace biyaya ng Panginoon Pagka ikaw ay tunay na mananampalataya, ang tinitiyak ko na ang iyong pinangahawakan, mercy, grace, love of God, yun po, mga minamahal. Pero itong mga wrong professors, iba po Ang ipinapangahas nila, yung mga ginawa nila. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? Okay? And in thy name cast out devils, and in thy name done many wonderful works. Kumbaga, ang kanila pong basis, sa kanila pong profession, kung ano yung mga ginawa nila para sa Panginoon. Panginoon, nagpalayas kami ng demonyo, di ba? Sa pangalan mo. Panginoon, gumawa kami ng mga mahimalang gawa sa pangalan mo. Panginoon, pero ano po ang makikita nyo pong sentro nila? Okay? Kung ano po yung kanilang ginawa. Kaya nga ang nakalulungkot, mga minamahal, ang sabi po ng Bible, di ba? Then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Mga minamahal, hindi po pwedeng hindi sila kilala ng Diyos. Kaya sa madaling sabi po, yung ibig sabing hindi ko kayo nakikilala, so the idea is actually hindi kinikilala o hindi kikilalanin ng Diyos. Kung ikaw ay mangangahas sa Diyos ng mga ginagawa mo, hindi po kikilalanin ng Diyos yan. Ang kinikilala po ng Diyos ay yung mga tao na talagang humarap sa Diyos, nagpakababa, umamin na ang lahat, habag lang ng Diyos, lahat, biyaya lang ng Panginoon. Kumbaga, yung mga taong ang laging ipinapangahas kung hindi sa Diyos, kundi sa biyaya ng Panginoon, kundi sa kabutihan ng Panginoon, kundi sa sakripisyo ng Panginoon. Ganun po ang tama, mga minamahal. So, how can we define them? Malinaw po. 'Di ba? Ito po yung mga ang gustong-gusto nila, yung ginagawa ng marami. They don't care kung tama o mali. Basta ang importante, dito tayo nag-enjoy, marami dito sa daan na to, dito tayo. So, madidefine mo. Kapag ka ang hanap, yung marami, ang hanap, yung kalayawan, ang hanap, yung walang bawal-bawal, ayan po, madidefine po natin. Mali pong daan yan. Sa wrong prophets naman, yung itinuturo, di ba? At yung bunga.
Yung kanilang ginagawa, yung kanilang itinuturo, mga kapatid, yun po ang magdi-define ng pagiging wrong prophets po nila o false prophets po nila. Doon sa mga wrong professors, ang magdi-define naman po sa kanila ay yung pong idea na mas kine-claim nila yung ginawa nila kaysa sa ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay. I hope and I pray na tayo po, mga minamahal, hindi po lalagay sa ganung katayuan na tayo po ang pangahas natin sa Diyos, yung ginawa natin, yung kabutihan natin, yung mga kawang gawa natin, yung pong, sabi ko nga, wala po akong nakikitang masama na gumawa po tayo ng mabuti kasi mabuti nga po yan eh. Pero sa usapan po ng pagiging katanggap-tanggap sa Diyos, wag mong ipangahas sa Diyos kung ano ang ginagawa mo sa Kanya. Okay? Sapagkat sa katotohanan, everything in the life of a genuine believer, for sure, they will acknowledge it is grace, grace and nothing but grace. So napakaganda po na ito'y maging paalala sa atin. So, una, discern them. Pangalawa, mga kapatid, di ba? Yung idea po na define them. And then, pangatlo po, depart from them. Diba? We should discern them, we should define them, and we should depart from them. Dapat po, hindi yun ang mga nakakasama natin. Pagka alam mo ng wrong path, kahit marami pa sila, kasi sometimes yun po yung medyo nakakahabag sa kalagayan natin. Na pagka gusto mong gawin ng tama, walang gustong sumama sa iyo, di ba? At doon sa mga ang ginagawa mali, naku, napakadali pong maghata. Sabi ko nga, maglagay ka po ng 2 table. And then, doon po sa table na yon, lagyan mo ng isang case na alak. At gayon din naman, sa kabilang table, lagyan mo ng Bible. Tingnan nyo po, kapag ka nagyaya kayo, kung saan po mapupuno. Kung alin po ang mas papansinin po ng tao. And sometimes, yun yung medyo nagpapalungkot sa atin. Diba? Tamang malungkot dahil nakakalungkot talaga na ganun ang tao. Pero para magkaroon tayo ng pity sa sarili natin, mali po yan. At para po tayo ay magkaroon ng damdaming sumama na lang kaya sa kanila, lalo pong mali yan. Diba? We should depart from them. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So ang mapalad at ang masaya raw po, yung hindi nakikiayon. Hindi po nakikinig sa payo ng masama, dumadaan sa daan ng kasalanan, at nakikiupo sa upuan ng manlilibak. Kaya nga dyan nyo po makikita na ang totoong Kristiyano, separatist. Yung separatist sa idea na kapag mali, hindi natin sasamahan. Pagka hindi ayon sa turo ng Diyos, hindi nyo na po ilalagay ang sarili natin sa panganib. Kaya nga, be aware and beware. The reason why we need to be aware so that we can be cautious, di po ba? Maging maingat po tayo. Di ba? Importante po ito, mga minamahal. Kaya po yung pakikinig at pakikinig natin, it is good to listen, sa mga may dala ng Bible. But it is also important na ma-discern po natin na baka mamaya dala lang ang Bible. Di po ba? Baka dala lang ang Biblia. Okay? So, napakahalaga po na ngayong gabi, medyo mapaalalahanan tayo, sino ba mga nakakasama natin? Saang daan pa tayo tumatahak? Sa kaligtasan ba o sa kapahamakan? Sa ikaayos ba o sa ikapapariwara ng buhay po natin? Kasi ang dami nila masaya doon sa marami. Well, mahalaga na ngayon pinaalalahanan ka ng salita ng Diyos. Okay? Sa doktrina naman, so napakahalaga po na pag alam nyo ng mali yung itinuturo, huwag nyo na pong bigyan ng pagkakataon. Huwag nyo sasabihin, ay ako matagal na akong Kristiyano, kahit makinig ako kahit kanino. Diba? Madali lang yan. Gusto ko pong malaman nyo na si Adan po, direkta ng Diyos ang nagsalita sa kanya. Verbally. Ang Diyos ang nagsalita sa kanya. Sinabi ng Diyos sa kanya, ang napakalinaw na mensahe, of all the trees of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the days that thou eatest thereof, thou shalt surely die. Pero ano po nangyari? Nung si Eva po ay tuksuhin ng serpent, ano po ang ginawa niya? Inalok niya si Adan. Ano nagawa? Diba? Ano nagawa ng salita ng Diyos? Na narinig niya. So, yun po ang delikado po sa buhay. Kaya para sa akin po,
it is also good na talagang nakatitiyak po tayo sa tagapangaral na ating pinakikinggan. Si Apostol Pablo naman po, napaka-transparent. Ang sabi nga po niya, kahit siya yung nangangaral, kung nakikita niyo yung ipinapangaral niya, iba na sa kung ano yung kanyang dalang pangangaral before, kung ano yung tinuro niyo sa Biblia. Kasi nowadays, I can say, nang nakakatakot, mga nagpasimula na may dalang tamang aral, pero sa paglipas ng panahon, nahahatak na po ng tinatawag nating third wave movement, at medyo nagkakaroon na po ng leaning doon sa sablay na aral at sablay na doktrina. So we better, pero ang sinasabi ko po, kapag kami ibang dalang doktrina, okay, may dalang ibang doktrina, na kung saan po yan, ang sabi ng Bible, isa yan sa kapahayagan ng panganib ng mga huling panahon. Okay? So some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrine. Okay, so kung ako po ay nakabalik at naririnig po ninyo, please type Amen. Okay, so wala pa pong nagtatype ng Amen. So ayan, thank you Sister Dang, Sister Carissa, Sister Miho, ayan, na-shout out tuloy kayo ngayon, ha? So, si Ate Maan, sabi niya, nawawala po ako. Okay, so, okay na po. Tutuloy ko na po, ano ho? So, nandoon po tayo sa idea that we should depart from them. So, come out from among them and be separate. Yan po ang sinabi ng 2 Corinthians chapter 6. Be ye not unequally yoked together with the unbelievers. Diba? So ito po yung paalala at salita, hindi po ng inyong pastor lang, kundi ng salita po ng Panginoon. In fact, kung papansinin po natin yung mga words na ginamit. Kanina, yung Old Testament record, sabi ko po sa inyo, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Dito naman po sa 2 Corinthians chapter 6, beginning verse number 14, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. Okay? Yan po ang sabi. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what concord hath Christ with Belial? Or what part hath he that believeth with an infidel? And what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Verse 17, ito po yung medyo napakabigat na salitang ginamit. Ang sabi po, wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord. Hindi po, saith Pastor De Vega. Ang sabi, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So, una, we should discern yung pong wrong path, wrong prophets, and wrong professors. Pangalawa po, okay, we should define them. Paano ba sila dinefine ng Bible? Nilinaw natin na yun daw pong malapad na daan, marami daw pong pumupunta doon na ang direksyon, kapahamakan. So, yun naman pong wrong prophets, ipinakita sa atin, by their fruits, you shall know them. So, madidefine mo sila sa kung ano yung turo nila, kung ano yung ginagawa nila. And then, yung wrong professors, madidefine natin sila yung ang ipinapangahas nila kung ano po yung kanilang mga ginawa at nagagawa. Okay? So, we should depart from them. Diba? Ang sabi po, magsilayo tayo sa kanila. In fact, kahit nga po sa local church, kapag raw po merong nagdadala ng dibisyon, na nagdadala ng ibang aral, kasi nangyayari po yan, nasa local church, di po ba? Meron pong papasok, tapos magdadala ng ibang aral, ng ibang turo, ang sabi po, mark them and avoid them. Yan po ang sabi ng Bible. Di ba? Markahan mo sila at ang sabi po iwasan mo sila. And then, last but not the least, we should be different from them. Dapat po maging kakaiba tayo sa kanila. Dapat iba po tayo sa mga nasa maling daan, iba po tayo sa nasa mga maling tagapagturo, at sa mga wrong professors. Ang Kristiyano po ay dapat maging distinct sa usapang pagka-Kristiyano. Yung bang kapag nakita nila,
Sasabihin nila, mga alagad ko talaga to, mga Kristiyano talaga ito. At pwede nating ibalik po doon sa idea. Kung yung mali, nakikilala sa bunga nila, yung tama, nakikilala rin sa bunga nila. Ngayon, kung sinasabi mong tama ka at ang bunga, yung ginagawa mo ay yung ginagawa ng mali, anong pagkakaiba? So we should be different from them. Dapat maging kakaiba po tayo. Mga kapatid, ang sabi nga po ng Bible, let them that name at the name of Christ depart from iniquity. Yun daw pong mga daladala yung pangalan ng Panginoon, dapat depart from iniquity. Ang sabi po niya sa mga taga-Efeso, for ye were sometimes darkness, Ephesians 5:8, for ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as the children of light. So meaning, ang talagang magagawa po natin sa usapan po ng ating pagtalakay o sa ating pinag-aaralan ngayon, we should be different from them. Kasi kung pinag-usapan natin yung kung paano sila i-define, ipinakitang patungo sila sa kapahamakan, mali yung kanilang tinatahak, mali yung aral na kanilang dinadala, tapos iba yung kanilang ipinapangahas, tapos tayo ganun din. Hindi po Diyos ng kalituhan ng Diyos. So, dapat po magliwanag po tayo sa madilim na sanglibutang ito. Amen? Awake, thou that sleepest, and arise from the dead, and He shall give thee light. Yan po ang sabi po ng Bible. Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father, which is in heaven. Ang sabi po mga kapatid, magliwanag na gayon ang inyong ilaw. Kaya nga, tinalakay po doon sa teksto natin, ang isang taong pantas daw po, yung matapos makinig, ginagawa po niya ito. Yun po ang dapat maging kakaibahan natin. Dapat hindi lang tayo hearers, mga kapatid. Tayo ay dapat doers of the word. Diba? Doer of the word. Yan po dapat ang mga Kristiyano. So kaya ngayon po, mga minamahal, naniniwala po ako na ang pag-aaral na ito ay mahalaga sa bawat isa. Diba? Sometimes, nadi-discourage tayo sa mali. Ibig sabihin po, bakit ganun? Buti pa sila. Mali po yun. Hindi po ang usapan paramihan. Ang usapan po ay yung patamaan. Hindi yung patama yung patamaan. Ibig sabihin, kahit dadalawa kayo, pag tama kayo, better dun sa 2,000 na mali. Okay? So, that is my point. That is my point. Kaya nga po, napakaganda ngayon na sa tinalakay natin, be aware and beware, kailangan po natin ng discernment. Kailangan natin na ma-define, di ba? We should discern them. We should define them. We should depart from them. And we should be different from them. Yan po ang mensahe ng Panginoon ngayong gabing ito, dito po sa ating feasting on the divine verses. Kamusta po tayo? May natutunan po ba tayong muli sa ating tinalakay? Mahalaga po ito, mga minamahal. Why? Because there is that wrong path, wrong prophets, and wrong professors. Yan po ang mga dapat pakaingatan po natin sa buhay po natin bilang Kristiyano. And again, discernment is very important. Tamang pagde-define sa kanila. Yung bang ma-detect mo sila, ma-define mo kung sino sila at ano yung characteristics nila, and then depart from them. Dapat hindi kanila kaayon, hindi kanila kasama. Yan po ang dapat paalala sa atin, and be different from them. Ibig sabihin, lumutang. Para po yung mali mahayag, kailangan pong lumutang ang tama. So ang tunay na Kristiyano ay dapat maging kakaiba sa mga hindi tunay. Ito po ang mensahe ng Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras na ibinigay mo po sa amin. And thank you, Lord, because in spite of the different time zone, you're able to help us, O God, lalo na po ang iyong lingkod, na alam mo pong ang desire ay ang patuloy na makapagministeryo po sa bawat isa. May this message serve as a warning and at the same time help sa bawat isa po sa amin upang kami po ay magkaroon ng tamang lakad at tamang buhay at tamang pagpapasya sa buhay, dakilang Diyos. Lord, pagpalain mo pong patuloy ang ministry na ito. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang lahat ng sumusubaybay sa ministeryong ito. At kung anuman po ang kanilang mga pangangailangan, abutin mo po aming dakilang Ama.
Muli po, sa iyo ang papuri, parangal at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. So praise the Lord. Shout out kay Ate Cory, kay Sister Dayan, kay Sister Joy Castronuevo, Ate Lynn, si Sister Rosette, at ganoon din kay Gina Moises, kay Heather Eckley, and then Ate Maricel Tumolak, si Kinby Peñaranda. Shout out kay Melinda. Ayan, nakapag-shout out ako kay Sister Mirna. Shout out kay Rosalie, kay Cathy Salonga. Ayan, so si Krista, Angela, si Ate Mila. Okay, si Ate Mila nga pala, isama natin lagi sa prayer, ho? Si Ate Mila ng LWBC Paris. Pastor Let Nava, happy birthday po. Happy birthday po sa inyo. At naway patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. At ipinagpray po namin ng tagumpay ng Jubilee. Nakakalungkot, hindi po ako kasama, pero alam ko po na talagang pagpapalain po ng Panginoon ng gawain na yan at marami pong mapagpapala. Si Sister Lily Tiopes at ganoon din si Sister Miho. Ayan, si Sister Miho Domingo, Ate Annalisa Lacuna, Sister Sinaida, Sister Brands Peñaranda. Okay, ayan, si Ate Dang Soriano at Sister Mary Jane de la Peña, Ate Miriam, si Gerald. Okay, so much for that. Ayan, Preacher Glenn, humabol pa si Ate Mirna Reyes. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Shout out po sa aking mahal na asawa at syempre po sa aking mahal na anak, si Maris at si Sophia Maris at lahat ng kasama ko po sa bahay. God bless you all. Sister Rodea. Okay, so si Sister Dayan, happy viewing at thank you for watching. At syempre, Pastor Neil K-Cap, ayan, parang masarap din pala magsha-shoutout. Oh. Pastor Neil K-Cap, sa shoutout sa iyo. Pastor Norman, si Ma'am Helen, at si Ate Kit, si Dr. Kit, at ang aking magandang kapatid na si Aida. Naku, tuwan-tuwa po yan. Humabol si Preacher Jaja. Sige, mag-shoutout na lang tayo. Wag na tayong magpaalaman. Total, miss na miss ko kayo. Ayan, si Sir Nilda Palma, anak, Angel Sato, si Sister LNA, at si Maricar Enriquez, Darwin, Preacher Darwin Bautista. Okay, ito po ang inyong evangelist, Fernando de Vega, na nagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na pagkakataong pinagkakaloob niya sa atin na ang kanyang mensahe ay patuloy na maipalaganap. And I would like to thank you all sa inyo pong matapat na pagsubaybay at sa mga prayer warriors po ng inyong lingkod. Malaking bagay po kayo. So again, good evening everyone. God bless you. Salamat po sa Panginoon sa kanya ang lahat ng kapurihan. Ate Maan, shout out sa iyo. Ate Adele, at gawin din po si Elicio Bernard. So happy sa inyong lahat. God bless you. Tapos na po ang ating feasting.